Hello everybody! Welcome to my kitchen. So today we're gonna cook seafood paella. Actually, ito ang paborito ng husband ko. Napansin ko lang sa mga Spanish dishes, ito yung talagang pag hinanda, nauubos niya. Kahit nagda-diet siya. Sira ang diet dahil puro kanin ang kinakain niya. Anyway, at first, akala ko mahirap siya. Pero the first time nahirapan ako. Pero nung second time, just like with anything, pag nag-practice ka, dumadali lahat. So, come join me and let's prepare seafood paella. So, ang una natin gagawin ay mag-open tayo ng induction cooker. Which is, it's my first time to cook here. Kasi we always use the kitchen outside. Para kasi hindi bumaho yung bahay. Napansin ko kasi pag nagluluto sa loob ng bahay, nagsistay yung amoy. So sabi ko hindi, dun tayo sa dirty kitchen lagi. Pero dahil nagko-cooking show tayo, dito tayo magluluto. Para sa inyo, para maganda naman. First time kong gamitin yung induction speaker tuloy, induction cooker. Medyo kinakabahan ako kasi first time to. So paano ko ba malalaman kung mainit na? Di common sense, ilagay ko ng ganyan. Huwag mong hawakan. Kasi baka mapasok ka, ganyan. Which is, lahat ng nagluluto, laging napapasok. Parang pag-ibig lang. Cheesy! Sasabihin ng anak ko, napaka-cheesy mo talaga, mom. So, yung oil, it's about 2 tablespoons of olive oil. Enough lang para maluto yung garlic. So, garlic, ang susunod na garnish na ilalagay natin. This is 1 bulb of garlic. So, yung garlic ko, pag mga recipe na nahanap ko sa internet, usually ang hanap nila mga 3 to 4 cloves of garlic. So, just for you to know, this is 1 bulb of garlic and this is a clove of garlic. Napansin ko sa mga recipe sa internet, very minimal lang use nila ng garlic. Which is, sa Pilipino, hindi yung uso. Dahil mahilig tayo sa malasa. Gusto natin yung linamnam ng pagkain. So, even, lalo na nanay ko, mahilig siya talagang maraming garlic. So, yun. Isang bulb ng garlic yung ginamit ko. Tapos, yung garlic, you just make sure na lutong-luto siya. Hindi siya sunog, pero lutong-luto. Kasi doon lumalabas yung lasa ng garlic. Medyo matagal. So, taasan natin ng temp para mas bumilis ng konti. Ayan, malapit na. Konti na lang. Ayan, napansin nyo, just don't make it na sunog. Kasi nalalasahan din yun eh. So, yung onions. Mahilig din ako sa onion. Ito, I asked for 3 whole onions. Mahilig din ako sa onion. I'm a firm believer na mas maraming onion, mas maraming garlic, mas masarap. Para mag-experiment kayo. Kasi depende yun sa tao eh. But for me, yun ang taste ko. So baka sa'yo hindi mo feel yun. So, sa pagluluto, ang napansin ko, kailangan mo talagang open mind mo sa pag-experiment. Huwag ka masyadong sarado kasi paano mo malalaman kung masarap yung dish kung hindi mo itatry na iba naman yung style. Hindi pwedeng by the book ka. Kasi syempre, yung mga nahanap mong recipe sa internet, hindi nila ni-reveal lahat ng recipe nila doon. Kasi syempre, sariling style, sariling sikreto, hindi nila i-reveal. Kumbaga, kailangan mong hanapin yung para swak sa panlasa mo. So, next is yung tomatoes. Pwedeng mag-puree ka muna or ito. I decided ito na muna. This is for whole tomatoes. Pwede ka na mag-add ng salt.
This is 2 teaspoons of salt. So yun din, like sa salt and sa pepper, depende sa tao. Merong taong mahilig ng maalat, may taong mahilig sa matabang. Kaya ang pagluluto, it's very, very subjective. It depends on the person who's eating it. Kasi for me, it's matabang, but for you, it might be maalat. So yun, kailangan mong mag-experiment kung ano yung masarap for you or and your family. Tapos, pwede mo nang i-add yung 1 tablespoon of pepper. Yung tip ng mom ko, kailangan ang tomatoes dapat luto siya. Kasi pag hindi siya luto, masyado siyang maasim. Napansin nyo, lagi ako nagkikwento about my mom because it's my mom talaga who really loves cooking. Ako, natutunan ko lang na mahilig akong magluto when we migrated abroad, which is to Australia. Nag-migrate kami for 6 months lang. Tapos, dun sa Australia, napakamahal ng pagkain. Para kumain ka sa labas, ang magagastos mo is around 17 Australian dollars or $20 for a sandwich. Eh, ang tabang pa nilang magluto. So, hello, Pilipino ako, hindi ako mahilig sa matabang. Mahilig ako sa maalat, sa malasa. So, sabi ko, gagastos tayo ng almost 1,000 pesos kasi hindi naman tayo nag-e-enjoy for a sandwich. So, yun, napilitan ako mag-aral magluto. Tapos, aliw na aliw ako kasi ang ganda-ganda ng grocery nila sa Australia. Lahat fresh, lahat mabango, lahat malinis. Yun yung nakakami sa Australia. Tapos, nakakatawa pa kasi nung first month namin, sobra ako na-excite kasi katabi lang namin yung grocery. So, naka $800 yata ako sa grocery lang. Wala naman akong gina-grocery kundi puro pagkain. Ganun sobrang nakakaaliw yung food nila. Kasi lahat fresh. So, after nun, lalagay ko na yung puree. Kalahati lang muna kasi parang masyadong madami na-prepare ko. So, yung sa tomatoes, di ba? I use 2 kinds, which is the diced tomatoes and the pureed tomatoes, which is blended in the blender. It's because I want it to have a different texture para pag kinain mo may ibang help me find the word kasi ano man texture sa Tagalog. Can you please comment on the comment section below. Yun, tapos para masabi ko next time ng tama. Ayun, kasi napansin ko sa Tagalog parang hindi lang nag-develop ng iba't ibang word. Minsan may maraming words in English na hindi mo mahanap sa Tagalog. Yun nga, nakakalungkot. Napansin ko yung mga bata, hindi na rin marunong mag-Tagalog. Kaya kayo dapat kinakausap nyo ng Tagalog yung mga anak nyo. Kasi, di ba nakakalungkot naman Pilipino tayo, tapos hindi tayo marunong mag-Tagalog. Anyway, ang susunod ay ilalagay ko na yung seafood broth. This is 750 ml. So, gagawin ko lang, ilalagay ko yung 500. Kasi, maliit yung pan ko. Actually, hindi na masyado exact yung measurements ko kasi ang liit ng pan. Hindi ako nakahanap ng mas malaking pan. So, nag-worry ako ngayon, baka mamaya umapaw yung price. Anyway, this is the second, yung rice naman, kailangan kong gasan. Yung rice, alam nyo ba, na yung pinagugasan pala ng rice, pwede mong idilig sa halaman. Yung mga plantita na katulad ko, nabasa ko yun. Pwede mo palang gawin pangdilig ng halaman. O, di ba, nakakasave ka pa ng tubig, nakakatulong ka sa environment, tapos nahahappy pa yung halaman mo kasi marami pala siyang nutrients for the plants, which is good.
Ayan. So, isi-save ko siya kasi i-delete ko siya later doon sa fortune tree ko. So, yung next is, lagay muna natin yung bell pepper. Pwede actually, in between, pwede mo nang tikman kung okay sa'yo. So, ngayon, titikman ko siya kasi to make sure na tama yung ginawa ko. Okay naman. Just tama yung salt, tama yung pepper. Medyo maanghang, so hindi ko na idadagdag yung paprika. Tapos, hinaan natin konti kasi masyadong malakas. And then, we need to time it mga 8 to 10 minutes na nagpo-boil ng ganyan. So, kailangan natin ng timer. I'll get my phone. Minutes. 8 minutes. Meaning, lalagay na natin yung pampasarap. Seafood. So, yung squid. Maghugas ako ulit. Para sure. Maghugas ako. Dapat daw happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tapos kakamayin ko na lang. Kasi ako rin naman ang kakain nito. Tsaka para hindi masyado nahihirap. Pag sa guest, syempre hindi ko kinakamay mo. Sige mo ng art. Sabi ko nga sa mga anak ko, yung mga anak ko kasi lahat magaling mag-drawing. Lahat magaling mag-painting. Nanay nila, hanggang stick drawing lang ang kaya kong gawin. Pinagtatawanan nila ako kasi hindi ako marunong mag-draw. Sabi ko sa kanila, ang art ko is my food, my way of cooking. That's my art. Tapos, pwede mo siyang ilubog ng konti. Yan ang mga pinakamasarap na part. Tapos after natin ilagay yung seafood, i-cover natin ulit yung paella. Daming seafood, no? Parang sumobra naman ata. Mas masarap daw yung sobra kaysa kulang. Tahong, niluto ko na kanina. Ginawa na tong soup. Tapos, para lang may arte. O, diba art? Art siya talaga. Kasi may design. Ma-excite yung mga pamilya mo pag nakita nila na binigyan mo ng oras yung niluluto mo. Yung parang sa tingin pa lang, masarap na, di ba? Kasi may arte.
actually. Huwag mo lang, napansin ko kasi pag nagpa-overwhelm ka talaga, iniisip mong mahirap, parang hindi mo naman di-discover yung joy kasi huwag ka mag-expect ng perfection agad. Parang let yourself discover how it is to cook. Kasi some people, napansin ko, just like me, ako naman na nahihirapan ako sa pagtuturo ng anak ko. Kasi parang nagpapaano na ako ng expectation sa sarili. Parang hindi na ako open na maging hindi perfect. Pero kung itong pagluluto, parang I know that I will make mistakes and it's okay. Kaya nagta-turn out na okay naman siya. Kasi hindi ko masyadong sinajudge yung sarili. Anyway, pwede na natin siya i-cover. Para maluto yung top. Buhatin natin. Kasi ingat ka lang kasi ilang beses na rin ako na ano dito. Nasunog. Sinaan natin siya. Kaya siya kino-cover para maluto yung top. Dapat pala yung ginamit kong pan, yung non-stick, which is this is non-stick. Tapos, dapat merong cover para hindi na ako gumamit ng aluminum foil. Besides sa magastos, may danger ka pa na pwede kang masunog. But, okay naman kasi hindi na ako masunog. So, we'll wait again for mga 5 minutes. 5 to 7 minutes. So, yun. Tapos na yung 5 minutes. Tingnan natin kung anong nangyari. Dali mo ng sleepin. So, ang sa paella or paella, sa Spain, ang style talaga nito, sinusunog yung ilalim. Mas gusto nila na yung ilalim sunog. Tayong mga Pinoy, hindi kasi tayo sanay ng paella. So, like the first time that I encountered paella, akala ko, nagkamali yung chef kasi sunog yung ilalim. Yun pala, medyo tanga pala ako. So, hindi ko alam na ganun pala yung normal. Sa Spain, yun yung style nila. So, depende sa'yo. Just like with everything, it depends on your style. Pero sa Spain, ang style nila, sinusunog yung ilalim. Kasi nga, gusto mo, yung taas ng paella is dry. Ayaw mo ng masyadong soggy. Kaya siya nasusunog sa ilalim. So, yun. Malapit na siya. By the way, I use Japanese rice. Kasi yung ginagamit usually sa Spain is arborio rice. Masyado siyang mahal. Parang mga 250 or 300 pesos per kilo. So, ang ginamit ko is Japanese rice, which is similar. Of course, mas maganda yung arborio, pero ang layo kasi ng presyo. Like this one is about 40 pesos or 50 pesos per kilo. Ang layo ng 300. So, titingnan natin kung ano na siya, kung luto na. Tama lang, hindi masyadong maalat, hindi masyadong matabang. Pero pwede medyo matabang kasi maalat nga. Sobrang alat ko, ang ano ko, mahilig ako sa patis. Yun ang sakit ko, yun ang aking poison. Mahilig ako sa patis. At saka yun pala, napansin ko, dahil nga iba't iba tayo ng panlasa, for me, maalat sa'yo matabang, or maalat sa akin, maalat sa'yo sa akin naman matabang. It's very, very subjective. So, dapat huwag tayong ma-offend kung yung ibang tao hindi nasasarapan sa luto natin. Ang importante, nasasarapan ka sa luto mo. Kasi sino bang kakain? Di ba ikaw? So, kung sa ibang tao hindi masarap din, ang importante sa'yo masarap siya. Tsaka importante, yung mga mahal mo sa buhay, yung asawa mo, yung mga anak mo, nasasarapan sila. Kasi, syempre, nothing like home cooking. So, para sa family mo, pag ikaw ang gumawa, masarap yan. Kasi galing sa nanay nila. Diba? Kasi, yun na nga. Before kasi na,
may kilala ko na every time daw kumakain ako ng pagkain niya, lagi daw ako nag-aasin or nagpapatis. Tapos nalulungkot siya kasi she felt like meron bang kulang sa luto ko kasi lagi ka na nagpapatis. Sabi ko, oh my gosh, I'm so sorry. Talaga mahilig lang talaga ako sa patis. Lahat ng dish, lahat halos ng every time may kakain ako, may patis at asin. So yun, isipin mo, sumama yung loob niya na hindi naman pala siya dapat sumama yung loob kasi personal preference ko yun eh. Eh, chef siya. So parang she took it as a sign na hindi masarap yung luto niya. Now, when in fact, it's really my personal preference. So nasayang yung lungkot, di ba? Dapat lagi lang tayo masaya. Hirap-hirap kaya ng buhay. Dapat happy lang. Wala masyadong drama. Dapat chill lang. Ayan, malapit na. Tada! Ayan na. It's looking good. I think we're okay. Just need to add some more quail eggs. So, na-boil na siya before. So, pang-add lang siya para lalong gumanda yung itsura ng paella. Pag tinignan mo, halos tuyo naman na siya eh. So, ayoko siyang masyadong masunog. Gusto ko ano lang, tama lang. Ayoko siyang masyadong ma-dry. Kasi pag masyadong dry, yung tendency, sunog yung ilalim. Ayoko nang masyadong sunog. So, yeah, we're done. Tapos, try natin. Off muna natin siya. So, remember yung sinave ko kanina na water na linisan ng bigas or ng Japanese rice. Kasi nutritious daw siya for the plant. Tsaka sayang din, diba? That's like a potion. Oh my god. Tipid ka na sa water. Ano pa, nutritious pa sa plants. So, we'll try this. Ooh, ayan. Look at that. Yan, wala siyang sunog. So, I like that. I don't like it burnt so much. Bon appetit! Oh my gosh, let me go to the Guardians.